Hello po. Hello. Ah, Ilang taon na diyan sa ano, sa Taiwan? 10 years. 10 taon na. Ang tagal na. Hindi ka nakauwi dito? Hindi pa. Okay. Mga ilang taon ka na ngayon? 50. Ha? 50. Okay. 50 ba? Ah, Umuwi ka din dito sa ano, sa Pinas? Malapit na. Uuwi na ako. Wala na akong trabaho. Bakit anong trabaho niyo diyan sa ano, sa Taiwan? Taiwan ba no? Taiwan? Nag-alaga ng matanda. Natapusin mo lang yung Okay. 10 years mo, 12 years mo, ma'am? Namatay kasi si Lula noong September. Tapos wala na. Kunti na lang. Wala nang employer na magpirma ng kalahating kontrata. Oo. Uuwi na lang ako. Sinulit ko na lang yung ilang days back Opo. bago ako uuwi. Wala nang sasalo. Wala na kasi direct hire kasi ako noon, wala kasi akong broker, mahirap pag walang broker. Yes, oo. Kaya nahirapan na ako pero may days pa naman pero parang wala na akong gana, matanda na rin. Oo, bata pa. Maghanap na lang akong sasalo sa akin sa Pinas. Asawa, no? Mga ilan ba yung anak mo? Sila pag-usapan, may sarili na silang buhay. Ay, hindi, nagtanong lang kasi ano pwede naman yan, ano anak naman yun Oo. Tatlo, malalaki na sila. Siyempre, 50 na may apo na yata Wala pang boyfriend yung mga anak ko. Okay. Okay kayo. Pero malalaki na Saan, sila. saan ka ba sa ano, sa Pinas? Akala ko may mga pamilya na sila, ma'am. Wala pa palang boyfriend. Wala, pero may sarili na silang bahay. Chiche. Galing, Cebu, Magaling kasi maliliit pa sila. Mag-college pa yung eldest ko nung umalis ako ng Pinas. Tapos magkasunod yung dalawa ko, eldest, at saka pangalawa. Yung youngest ko ngayon is 20 years old. Wala. Tapos nagkatrabaho ka agad yung eldest ko. Cebu. Pangalawa ko. Oh, Sa Cebu. Cebu ka na? Sa Cebu Sa ka? Cebu. Sa Cebu. Saan Cebu? Saan Cebu? Cebu City. Cebu City. Ngayon nandito ako ngayon sa ano Santander yata to Yes, nasa south ka. Opo, kasi dito yung site namin Ay, anong trabaho mo? Ano, pang dismantling ng ano ba? Ng mga cell site. Taga-installer? Installer ka? Taga-Giba. Taga-giba. Bakit igibain mo? Ay, wala na yon, sira na yon Trabaho ninyo, inagahanap ng mga giba na silsay. Opo. Hindi, tapos ano ba, ano yun, pangontrata din yon, kontrata ba? Demolish. Tapos? Yan lang, tapos sisirain lang yung cell site. Tapos itapon lang. Anong gagawin? Yan lang, sisirain lang, tapos na. Yung iba kasi kontrata lang sila doon sa lugar na katayo sila Iba 10 years, 40 years. Kontrata kami. Sa Globe? Sa Smart? Kahit ano, Globe, Smart, lahat na tower. Santander, ang layo naman ng Santander. Oo nga malayo, mga nasa 6 hour yata yung travel papunta doon Hindi pa ako nakapunta ng Santander. Hanggang May iba po tayo, no? Kasi ikaw, ma'am, nasa 52 na, mag-52 ka na po ba? 51? Ako? Opo.
Yes, yes, sir. Si sir po kasi, sumali po to kagabi nga lang, hindi na siya kinausap ng girl, no? Ilang taon po kayo, sir? 44. 44. Okay. Yung panganay niyo pong anak, ma'am, na dalaga, ilang taon? Panganay ko is 25. Ah, 25, 24, tas 20. sir. Yes po, yes po. Ikaw din. Okay, okay lang naman po yun, ma'am, na ayan po yung edad ni sir. Gusto ko yung 50 pataas. Oh, Wala akong 40. Ang bata naman. Hindi naman bata. Bata pa ba yan? Bata pa yan. Gusto ko yung matanda pa sa akin. Ala, hindi na yung makaakyat sa tower, ma'am. Yung Twin Tower, hindi na makaakyat. Si sir, sanay dyan. Paunahan na lang din, diba? Paunahan na lang. Gaya nga po ng sabi ko po, ulit-ulit ko yung sinasabi, hindi naman lahat ng mga nag-uusap dito ay nagkakatuluyan. Minsan, yung anak ni girl nakatuluyan ni boy. Tapos yung lulo ni boy, yun ang nakatuluyan ni girl. Ganun. Oo, kaya pero prefer ko sana din yung kausap ko ba yung parehong kasing edad ko, tas mataas pang edad. Kausap lang naman, pero yung makakatuluyan mo nga, malay mo ba'y binata doon na tiyuhin si sir. Ganun po yun. Oo, mayroon akong POA na pinata. Oo. Okay yun. Ipakilala mo lang sa akin. Ikaw ma, may dalaga ka naman. Oo, wala naman akong asawa, walang jowa. Libre. Baka yung asawa mo naghihintay sa taga-saan ka ba? Iloilo. Oo, Iloilo baka nandun sa Iloilo, nakatingin doon sa dito, live ni DJ. Walang problema yan kasi malatagal na kami wala eh. Ilan bang anak mo? Isa. Ilang taon na ba kayo hiwalay? Mag 2017. 17 for 24 ngayon. 7 months. 7 years. 7 years. Ako matagal na rin ako. 18 years na akong hiwalay. Mula nang umalis ako ng Pilipinas, 10 years na akong hiwalay noon. Pwede na. 10 years. Pero wala. Umalis ako kasi walang pera doon sa Pinas. Mahirapan, mag-college na. Marami naman pera dito. Kaso yung proseso, yun lang. Hirap, maliit ang sahod sa Pinas. Tapos 3 ang anak ko. Mag-college na. Yun lang. Kasi may may pinapaaral kayo. Oo. Ikaw, mentos, bata pa yung anak mo. Mag-ipon ka para pag-college noon, wala ka ng problema. Hindi ka naalis ng ibang bansa. May trabaho na yung anak ko, nasa ibang bansa din. Oh, malaki na pala. Ilang taon ang anak mo? 23. Kasing edad ng ko. Ay, 24 na pala yung kalawa ko. 25, 24. Oo. Pero may trabaho na rin. Yung anak ko? Ang anak ko. Okay. Saang bansa siya? Saang bansa? Dubai. Babae ba siya? Opo. Yung anak ko. Anong trabaho niyo sa Dubai? Manog tato ba? Nagtato. Tapo. Tato ba sa mga katawan bang pang printing sa mga tato? Tato. Ganyan. May tato. Manog tato. Babae siya, tapos nag-aano siya ng tato? Opo, kasi yan ang habis niya eh. Anong kurso niya? Anong natapos niya? Tattoo artist. Hindi ko alam kasi nandun sa kay mama niya eh. Si mama yung nagpaalam doon.
Ako nagpa-aral. Malis Ah. dito. Mama mo o mama niya? Mama niya. Akala ko mama mo. Sabi mo na sa mama nagpa-aral. Tawagan ninyo mama pala. Mama niya, opo. Ganun pala. Pakas tawag ng mama mo, papa din sa'yo. Mabuti ka pa, may ano ka na, may aluti ka na, galing sa anak mo. Dalaga pa ba Ay, yun? wala. Wala yun, wala. Nagtrabaho naman ako eh. Oh. Ano ba yan? Manok? May manok? Ano yung manok? Nagalaga ka ng manok dyan? Wala akong wala. Dito ako sa... Oh, ito, mag-go-ba to eh. Oo, nasa site kami. Oh. Ilang years pa kayo dyan sa site ninyo bago kayo umalis? Mga ano to, mga isang buwan yata. Bakit ka ba nagpa-register dito kay DJ? Anong pakay mo? Gusto ko lang mag-usap sa ibang ang pupunta ba sa ibang lugar kung masaya ba ako usapin, ganyan. Pangkaibigan ba? Dapat masaya kasi problema ang pag-usapan. Kaya nga gusto kong maging masaya ngayon kasi tapos na yung paghihirap ko doon sa inaalagaan ko. Tapos wala akong makakausap. Walang makikipag-usap sa akin. Walang makipag-date sa akin. Kaya nagpa-register kaagad ako nung Saturday night. Tapos homeschooling pala sa WhatsApp ako nagpa-register. Tapos binasa ko kaninang umaga. Agoy, Viber pala. So nagpa-register ako ng Viber. Buti, automatic na isalang kaagad. Ngayon pa lang ako tumatawa, nakakatawa. Ako nga bago lang ako dito eh. Kagabi lang ako nakita ko yung mga live na Sabi ko, pwede naman ako dito sumali ah. Sabi ko, sige, may Viber naman ako. Ako matagal na talaga ako. Gusto kong sumali, last year pa. Kaso lang, pag nakauna ako yung alaga ko, sigaw ng sigaw, tawag sa akin, hindi pwede. Kaya inihintay ko kailan ako maging libre, tas linggo off. Igala ko na lang muna yung linggo para naman makapag-ahala ako. Tapos ngayon talaga, wala akong maisipan ba? Wala akong makakausap. Wala naman problema kung kausap lang yung mo eh. May naman eh, may cellphone naman eh. Oh. Marami Sino naman tatawagan ko? Mga kaibigan mo. Pwede naman ako i-add mo ako sa FB mo, pwede magpintuan tayo o kaya anong usapan dyan. Ako talagang mag-add. Ikaw mag-add sa akin. Ba? Hanapin ko mamaya kung hanapin mo. Sige. Ba't po pala namatay si ama mo, ma'am? Ama, September 16. Ba't po namatay? Siya, natulog lang siya. Tapos, pinakain ko pa, pinainom pa ng gatas. Tapos, lagi ko siyang tinitingnan. Wala, bigla lang siyang pumuti ba yung niya? Ay? Balat niya, pumuti, yung lips niya, pumuti. Wala. Kaya, tinanong ko anong naramdaman niya ba kung gusto ba niyang uminom ng kunting maligamgam na tubig. Lumabas ako, buti na lang ang anak niya nandyan sa labas. Tinawag ko, tingnan mo nga yung si ama kasi pumuputla na. Yung anak niya, kalma lang, para lang walang nangyari ba. So, minamadali ko na siya, punta ka na sa loob, tingnan mo na si ama. Nung pumunta siya doon, si ama wala na, halos lahat ng mukha niya pumuputi na, pumuputla na. Wala. So, sabi ko, tawag na ng doktor, tagal pa niyang tumawag, DJ. Parang kalma lang siya, ako pa ang nang dumating yung ambulansya, ni-rescue na si ama, si Lula, doon sa salas, nag-uusap pa sila, dapat sana emergency na pa. Nag-uusap pa sila, mula po nila, doon po nila ginaganon yung dibdib ni ama, parang ano ba yan? Yung ni-rescue si Lula, tapos
dilagyan nila ng ng oxygen, tapos pinapump. Tapos nag-uusap pa sila ang tagal. Tapos Ano? dinala sa ambulansya, nasa 4th floor kasi kami, tapos walang elevator. So, hand carry lang nila ng dalawang rescuer pa. Mm. Pagdating doon sa ambulansya, nakaano pa si Lula, nakahinga pa siya kasi naka-oxygen. Mm. Pagdating na doon sa Chitsue Hospital, doon na, mga 6:30, nawala na siya ng buhay. Oh. Hindi na nadala. Anong dahilan, ma'am? Baka expire na yung pinakain mo sa kanya? Wala, ang sabi ni, kasi 3 o'clock pa, 3:30 pa, tapos gatas lang ang huli niyang ininom, tapos hindi pa niya tinapos ba? Baka tapos biglang namutla na. Wala pa, hindi pa DJ. Tapos sinabihan ko pa siya na, Lula, anong gusto mong kainin? Mm. Wala lang, hindi na siya Baka na engkanto, ma'am. Naniwala ka ba doon? Yung pinapalitan ng engkanto ng bunlak ng saging ba? Ano mo yan? na. Wala. Wala man DJ. Uy, tapos yung ang ng doktor, natulog lang siya natulog lang siya, tapos edad lang siguro niya kaya hindi na siya huminga. Sa edad lang talaga niya. Matanda na kasi siya, tapos pero ako DJ, may duda talaga ako na may karamdaman talaga siyang dinadala ba? May karamdaman talaga siya kasi ilang weeks ko na sinabi sa amo ko na dadalhin na si Lula sa doktor. Ang sagot niya sa akin, next time, later, next time, laging ganyan lang ba? Parang wala siyang planong dalhin sa doktor. Tapos marinig kaya yung ni Lula, parang namatay siya, parang may dala yung dinaramdam yun, may sakit yung dala. Parang tumigil na lang siya sa paghinga para mawala na yung mga dinadala niya ba? Kasi dalawa kasi sila ni Lolo. Tapos si Lolo tawag ng tawag sa akin. Tapos dapat siya ang alagaan ko. Tapos gusto ni Lula na yung anak niya at saka yung apo niya, pag pupunta sila ni Lolo, pupuntahan din siya, baka usapin. Dadaanan lang siya, DJ. Tapos sasabihin ko, puntahan naman ninyo dito si Lula sa loob kasi naghihintay. Ayaw nga matulog hanggang alas 12 kasi hintayin kayo. Pero pag uwi nila, dadaanan lang, doon lang sila sa kay Lolo. Kasi naano ko sa isip ko ba, marami kasing pira si Lolo, retired military kaya yun. Yun Tapos pala si yun. Lula wala talaga. Oh. Kaya wala na akong magawa kasi hindi siya mag-aano sa akin, wala siyang regret sa akin kasi lagi ko siyang sinasabihan. Nang umaga pa yun, sinabi ko pa, sir, dadalhin na natin sa ospital. Anong sagot niya sa akin? Later, next time. Ganyan lang talaga. Hindi ko nga dinidelete yung mga messages ko sa kanya. Kasi, hindi kasi ako lihero sa Chinese. Minsan, ginigugol ko ba para ma-explain ko. Kasi, syempre naman, matagal na akong naging caregiver dito. Nakikita ko kung ano ang mga dinadamdam ng mga matatandang inaalagaan ko ba. Kaya gusto ko din sa kanya na ganyan. Yung ni Lula, yung may mga itim-itim na lumabas, hindi yan wounds. Kasi pag wounds open kasi yun, hindi yun wounds. Tapos pagsabihan lang niya ako na masahe mo lang yan, tapos iso-iso lang, exercise lang, tour. Hindi naman ganun kasi yung matanda, need niya medicine, hindi yung iso-iso lang, hindi yung masahe lang. Isagot lang sa atin. Next time, later, next time. Nung mamatay si Lula, para lang walang nangyari. Ayun na lang, basta ngayon uwi ka na kasi wala ka ng trabaho dahil po wala nang tatanggap sa iyo kasi direct hire po kayo, wala po kayong broker. So uwi po kayo para mag-asawa na. Uwi na lang ako kasi ilang buwan na lang, 12 years na, wala naman tatanggap ng pero nag-aano pa rin ako, DJ ba, nagpursige pa rin ako while waiting sa time na paalis na, baka may makuha pa akong employer. Kasi may working visa ka pa naman, hindi pa naman expire. Oo, kasi 12 years kasi, di ba, hanggang 12 years lang. Sana kung meron pa, sungga ba na, pero pag wala na, uuwi na lang. Asawa ka na kay sir.
Kung may makatrabaho, sunggaban na. Pero kung wala, edi si sir yung sunggaban mo. Oo, kasi hindi natin mapilit ang ano nila eh. Hindi natin mapilit ang patakaran ng gobyerno nila. Kung wala na talaga, wala na. Ganun kasi ang ano nila dito eh. Kung wala na, wala na. Kung meron, meron. Kaya ganun. Kaya while waiting na lang sa oras na takda na aalis na, hanap mo na konti. Baka meron pa. Kilig yarn. Kaya naghahanap na lang ako ng Sweet. makakausap ngayon, maging makatuwaan. Kasi wala. May kaibigan naman ako, may trabaho naman. Diba, hindi naman yun pwede yun makikipag-usap sa cellphone 24 hours. Pero nasa amo mo pa ikaw ngayon, ma'am. Wala, lumabas na ako kasi si Akong, ayoko na kay Akong. Saan po kayo ngayon? Nandito ako sa Ilan, nakitira ako sa kaibigan ko. Okay. Ay, makahanap mo pa naman ng part-time dyan. Hingi ka ng tulong sa mga bisdak, members. Marami po dyan. Mahirap mga Taiwanese DJ, uy, hindi ka makakahanap ng kaagad-agad naman. Wala yun. May kaibigan ako, sinabihan ako, may jowa siyang Taiwanese. Sinabihan pa ako, "Hoy, Loche, huwag ka ng ng Taiwanese, kuripot yun. Hindi yun nagbibigay ng kahit man lang pang mo dyan, takit money. Nagbibigay pero hindi pera. Pakainin ka lang, pag ganyan lang ba?" Magjowa ka man lang, DJ, isagarin na, yung makapagbigay ng sa atin. Hayahay ba? Ayun, hayahay ka dito kay sir. Isang kontrata niyan. Magkano na? Malapit na ba kung uuwi? Dapat ihanda mo na yung isang buwan mong sahod. Baka wala na ako dito. Uuwi na kami. Uwi ng Iloilo. Mayaman yung mga taga Iloilo Sabi nila ginapiko, Marami ginapala. Yung pira Marami dyan. naman. Hindi naman mayaman yung taga Iloilo, mga pobre yun eh. Taga Negros yung mayaman. Oo, yung taga Negros mayaman kasi ay yung kwarta ginapiko, ginapala. Ay, Negros pala yun, hindi pala Iloilo. Ay, hindi. Hindi. Obreros lang yung taga Iloilo. Pumunta ng Negros eh. Doon nagtrabaho sa mayaman sa Negros. Ganun po yun. Ang Iloilo, utang ang binubuldos. Yan, parang ganyan. Yung Bacolod, ang Bacolod, ginapiko, ginapala yung pira. Sa Iloilo naman, ang utang binabuldos. Baligtad pala yun. Sabi nila Iloilo is, Hindi Iloilo, sa Negros, yung mga taga Ilonggo nagtrabaho doon. Yung mga taga Iloilo, pumunta ng Negros para magtrabaho doon sa mayayaman sa Negros. Kasi yung mga mayayaman sa Negros, yung pira nila doon, ginapiko, ginapala. Ngayon, umuwi yung taga Iloilo sa Iloilo. Galing trabaho niya doon sa kampo ng tubo doon sa Negros. Nung tinanong ng mga taga Iloilo, saan ka galing? Sa Negros di nakapurma, nakasapatos, nakapurma pero galing lang doon sa trabaho sa tubo ba. Kaya nabansagan na tikalon. Yun. Nakasapatos nakasapatos, nakapurma pero yung trabaho niya pala doon sa Negros taga gapas ng tubo na mayayaman dun sa tubo. Kaya yung mga taga Iloilo umuwi ng sa Negros, mama na galing sa Iloilo. Oo. Kaya nabansagang mga tikalon. Nakasputing lang, mayaman na mo. May kwarta na, galiti mo, tika lang. Yan pala, yung utang binubuldos na. Yung... Ganyan.
Yung mga taga Negros talaga, yun yung may mga ginapiko, ginapala. Yun pala, yung pera, yung piko at saka pala nila sa Negros, binibinta ng mga Ilonggo, ng mga taga Iloilo para magkapera, uwi ng Iloilo. Oo, sabi nila nga ito yung mga taga Iloilo, ginapiko, ginapala yung mga pera nila dyan. Hindi. Taga Negros nga po yung piko, ginapala. Pag nakausap ko yung kaibigan ko na nagsabi niyan, sasabihin ko, taga Negros pala yung ginapiko, ginapala ang pera. Mm. O, yung mga obreros doon na nagtatrabaho sa kampo, mga Ilonggo. Mga taga Iloilo. Kaya pag umuwi doon sa Iloilo, naka-spooting. Pag tinanong ng mga kakilala niya, mga kabarangay niya, saan ka galing? Negros ah. Oh, okay por mama. Oh, daming pera pala sa Negros, ganun. Yun pala, yung piko tsaka pala ng amo niya doon ng mga taga Negros, mga sindiro, yun ang bininta niya para makauwi ng Iloilo. Oh. Pero ang alam ko talaga sa Negros, maraming tubukan talaga dyan. Oo. Oo, dyan ginawa yung may maraming sugar milling, di ba? Yun na nga. Oo, marami dyan, mga milling company. Mm-mm. Victoria's Company, ano ba yan? Sa, ano ba yan? Victoria's Milling Company. Mm. Na Talisay, May iba tayo. First Farmer. Ngayon First ma'am, Farmer. ngayon po ma'am, matagal ka na pong hiwalay. Wala po kayo naging boyfriend. Ang gusto mo mangyari, kung magka-boyfriend ka naman, yung kaya niya ibibigay yung lahat ng gusto mo. Oh, hindi naman yung ibigay ang gusto ko. Ano po yun? Gusto ko lang may makasama ako ba? May Oo. makausap sa pagtanda. Sabi mo kanina, yung kung mag-boyfriend ka lang din naman, yung kaya niyang bigay yung gusto mo, di ba? Nasabi mo yun kanina, di ba? Sinabi ko yun, tatawa lang yung DJ. Ang Oh. gusto ko talaga, DJ. Mm. Ang gusto ko lang talaga, DJ. Mm-mm. Kung magka-boyfriend man ako, yung long term ba? Kasi hindi naman pwedeng ikasal kasi kasado. Boyfriend lang. Mm. Yung long term, DJ ba, na may makausap ka, makasama ka, kasabay sa pagkain, mga ganyan ba? Mm. Matanda na, wala na, ano pang hihingin, material things, wala na yan. Kasama na yun. Ano gagawin niyo kung gabi, hay? Tuslok-tuslok? Wala na yung material things, yung lambingan naman, yung mga ganon-ganon ba? Ano ba yan? Oo, lambingan, yun lang ba? May kasama ka pag nagluluto, naglilinis kayo, yan ba? Matanda na yun, wala na yung mga material things. Gala konti, kain ng masarap konti, ganun ba? Pero, hihingi ako ng palasyo, ng house and lot, wala na yun. Wala na yun. Matanda na, saan ba yan? Di naman yan madadala pag namatay. Wala. Yung happy lang ba, pag may kasama ka, kausap, ganyan. Talaga hindi madadala yun. Pero siyempre, experience nga dito sa lupa. Simpleng buhay ba? Simpleng buhay lang. Meron naman akong bahay, meron naman akong lupa. Graduate ng mga anak ko. Anong hihingin ko? Sa kanila naman na yun ah. Sabi mo kanina. Mga anak mo. Hindi na sa'yo yun. Ang gusto ko lang may makasama ako, magpunta kami sa dagat, kain doon. Mga ganyan ba? Parang kasi Pasyal lang ba? Parang mga ganyan. Gala-gala. Tapos mag-hiking. Ganyan. May kausap ka sa gabi. Kaya pa ba mag-hiking, ba? ma'am? Uy, nagja-jogging pa ako Hiking pa ako Iba yung hiking What? sa jogging ah. Iba yung jogging sa hiking. Yung hiking, yung lakad lang ba? Tapos jogging konti. Parang ganun ba? Pero huwag na lang yung takbo ka agad kasi hingal na tayo dyan. Hingalin na. Pero may takbo konti pa rin. Hindi kasi pwede dito. Hindi kasi pwede dito sa ibang bansa. Maariyak ka. Kailangan kang mabilis ang kilos mo.
Kaya nga, sinabi ko sa amo ko, ayoko na kay Lolo kasi 24 hours ako sa dalawa. Kilula lang na sa kontrata ko, ayoko na kay Lolo. Yung trabaho ko kay Lolo, 24 hours din ako tayo, baba ng diaper, pataas ng diaper, upo, higa, tayo na naman. Walang pahinga, hindi pa hulap man 3 minutes ako gustong maupo. Pagtingin niya sa akin, nakaupo na, tawag na naman. Sabi ko sa amo ko, ayoko na magpirma ng kontrata sa kanya. Bahala na. Kaya yun, umalis na talaga ako kasi, humihingal na ako sa iyo ha, humihingal na ako sa iyo humihingal na ako sa iyo ayoko na sa iyo akong. Umalis talaga ako, DJ. Pinagtsagaan mo na lang sana, nawala na nga po si Lola, si ama mo, si Akong na lang, di ba? Sana tinagaan mo na lang para Ang matapos bigat, mo. DJ, ang bigat ni ako, 100 kilos, ilang kilo lang ako. Wala, Ilang kilo lang ako. hindi mo naman binubuhat yun may Oo, military, retired military, kaya yun, ang laki ng katawan. Hindi pwede gulong-gulong, gusto niya tayo man. Gusto niya tayo. Kinuha ko na ngayon tuwalya, nilagay ko dun sa may, ano niya ba, sa may kili-kili, dito sa may breast niya. Tapos yun ginagamit ko pag pull sa kanya para maipatayo ko siya. Gaano po ba kayo kabigat, ma'am? Gaano po kayo kabigat? Uy, mga 82 kilos ata yun, DJ. Ikaw po, ma'am? Ako 43 kilos lang. 43 ka po ngayon? Oh, 43 kilos. Oo, tapos ano? Wala ka kay manager dati. Retired din na ano po 'yan diyan si manager diyan din sa Taipei ha. Retired din na military 'yon. Kulang-kulang 100 no, manager. Tapos paralyzed na yung katawan noon. Tapos si manager 36 kilos lang. Ang bigat kaya nga, hindi ko na kaya. Tapos kinakain na ni manager dati puro noodles. Kinaya naman ni manager ha. Ngayon parang lago si manager niwang-niwang. Payat. Kaya, buti si manager mo, DJ, kay 36, ako 34 kilos lang. Tapos, wala pang tulog. 34. Tapos yung mata ko para na ako. Teka lang, hamarap nga po kayo sa camera, ma'am. Bubong yung nakikita namon eh. Hindi po namin kayo nakikita. Nandito yung ano, Anong timbang niyo po, ma'am? 34 kilos. 34? 43. Oh, 43 kilos. plagpat. Nabaliktad. 43 kilos. Nabaliktad. Ang bata na yan, 33. Ayan. 43 pala dito. Nabaliktad. Uy, ayoko pala pasin, DJ. Mas payat yon si manager kaysa si manager sa'yo, ma'am. Dati. Nag-strike talaga ako Nag-strike ako Bahala, ayoko na talaga. Si Lula lang naman na sa kontrata ko. Basta ayoko na. Ilang taon ako sa si Lula namatay. Sits ka lang sa akin. Wala pang additional na sahod. Uy, illegal pala yun, DJ. Illegal. Kung pala ako, kung yung bisitahin ako ng maro din kasi yung amo ko nung binisita ako ng taga-CLA, hindi pinalabas yung matanda, hindi binuksan yung pintuan niya, kung nahuli pa yun, magmulta pala sila ng malaki, tas mahuli din ako, magmulta din ako, bakit ko inaalagaan yung matandang yun? Hindi kasama sa kontrata. Oo, ano pala yun? Illegal pala yun. Nag-strike ako, ayoko na. Legal pala yun, ayoko na. Ang maro naman ang amo ko. Tapos ang sakit ng likod ko, parang matanggal na yung buto ko sa likod ko. Ang maro ng lulo na yun. Ang maro, pag nakikita niya nakaupo ko, ganyan, yan yung ano niya, yung balikat niya ba, yung kamay niya, ganon. Pagtingin niya sa akin, pag naupo ako sa may gilid ng pintuan, uy, sisigaw na naman, magpatayo siya sa akin. Uy, ayoko na. Uy, paano? Wala, hindi pa nga ako. Yung kumakain nga ako, putol, lagi niya akong tinatawag. Gusto niya nasa tabi ako sa kanya. Iwan ko lang, ayoko na. September 16 namatay, September 23, umalis talaga ako. Ayaw pa sana akong palabasin. Ayoko na, sabi, gusto ng amo mo na magpirma ka ulit. No, ayoko na, bahala na, sakit na ng likod ko. Umalis talaga ako, September 23. Bahala mo dyan.
Okay na, ma'am? Nakaraos na? Nga na, kaya ngayon, ayahay na ako ngayon. Sabi ko, ang dami namang broker nag-ano sa akin. Pero sinabi ko, ayoko na muna. Meron na naman, NGT, nasa ano lang. Ay, sabi ko, pahinga muna ako ng bedridden. Pahinga muna ako kasi dalawa yung inalagaan ko. Ayoko na muna ng bedridden. Meron pa naman. Pero nag-ano ako, DJ ba, yung hindi naman bedridden. Suko na muna ako sa bedridden. Okay na yung bedridden kaysa naman takbo ng takbo, may pagkaulianin. Ganun na. Hirap kayo yun. Pero malaki man DJ, mga lalaki man bigay sa akin, malaking katawan. Ay. Unang kasi Gusto ko yung babae para kay Lula. Si Lula ganun din yun bedridden din yun. Pero minamasahe ko, nakalakad ulit, 2 buwan siyang nasa higaan. Ang late-late mo pati. Kasi 34 kilos ka lang, no? 43 kilos. I-delete mo na yung 34. si Lula, uy, 2 buwan yun, hindi nakalakad. Wala din akong tumulong doon. Silang 2 lagi inaalagaan ko. Yung lalaki tsaka yung Lula. Tapos 2 buwan si Lula hindi nakalakad. Sus, iwan ko lang. Pero parang bata ba, binabalik ko sa paglakad, turo ng paglakad. Paano siya makalakad? After 2 months, nakalakad ulit siya. O, diba? Pero ayoko na kay Lolo, ayoko na ng lalaki. Ang bigat kaya. Ang bigat, ayoko na ng lalaki. Binigyan ulit ako. Mag-NGT, hindi makakalakad. Sabi ko, ayoko muna ng... Ang hirap kasi doon yung magpalit ka ng diaper ba? Tapos ang isuot yung panty-diaper. Mahirap. Oo, ang hirap doon kasi buhatin mo talaga yung ano niya ba? Puyit. Buhatin mo talaga siya. Sabi ko, pahinga muna ako ng bedridden. Kung wala na talaga, uwi na ako Pilipinas. Matanda na rin ako. Uwi na lang ako. Tapos sabi ko, kung meron man, gusto ko naman magpa-north, papuntang Kilong area. Ayoko na muna sa Taipei. Dito muna ako, north area. Pero kung meron pang kung wala na talaga, uuwi na talaga ako ng Pinas. Ayoko na talaga ng bedridden, tapos lalaki pa, ayoko na talaga. Hirap talaga. Nasaan na yung kausap ko? Tulog na yata eh. May ka-chat. May ka-chat ang kausap ko. May ka-chat. Ikaw, may ka-chat. Ako. Ako may ka-chat? Oo. Wala. Uy, anong maganda dyan sa Santander? Maraming beach dyan, no? Hindi ko alam, dayo lang ako dito eh. Oh. Sige. Pagpatuloy po ninyo yung pag-uusap ninyo ha, kasi sabi mo ma'am, kausap lang naman hanap mo. Sige. Pagpatuloy lang po ninyo, pwede po kayo bigayan ng Facebook ninyo. Thank you. Matanda pa sa akin. Grabe nga sungad, di mo madam ba? Manager nga, ilan yung timbang ni akong mo manager nung doon ka pa sa Taiwan? Ano po, gaano kabigat? May 100 plus? 98? Ganon? Bigat pa rin. Kasi paralisado, no? Bedridden na rin. Oo, nag times 2 yung bigat noon, no? Tapos timbang mo 37 kilos lang.
si manager, ano height mo manager? 5'3"? 5'3" si manager, oh. Tangkad ni manager, tapos sa timbang niya 37 kilos. Imagine niyo kung parang stick. Pero nasagaan niya, 6 na taon na yung alaga niya. Pero ngayon manager, timbang mo nasa 62 na siya. Oh, di ba?